Hello mga Pilipino sa buong mundo. Good morning. Good morning. Naantok pa yung kaibigan dito. Para pa sana matulog. Ay nako. Ano bang mga balita ngayon? Parang wala naman akong balita na bago. May mga bago na luma. Kumusta kayo dyan? Sana magandaan yung mga sitwasyon o mga hanap buhay o inyong mga kalusugan, mga relasyon. Nako, yung mga nag-aaway-aaway ng mga magkamag-anak, magkaibigan, magkakilala. Nako, wag na kayo mag-aaway-aaway dyan. Masosolve din naman yung mga problema niyan, yung tungkol kay former President Duterte. So, hayaan na lang yan. Masyadong emotional dyan, ha? Importante yung mga ating mga relasyon bilang magkaibigan, magkakilala, magkapitbahay, magkamag-anak, magka-friends sa social media. Mas mahalaga yung yung pagkakaibigan natin kaysa mga opinion dyan sa pagkakaiba ng mga opinion tungkol dyan sa kay former president. Okay. Wala akong masabi na dito sa Meron mga issues sa Pilipinas pero baka hindi nyo gustong pag-usapan. Ang nakita ko na pag-usapan ngayon na medyo nabahala ko yung tungkol dun sa ewan ko umpisa na ba, di ba mayroong prediction ng World War 3? Parang nakakatakot kasi parang kahapon lang nabasa ko yung Germany binago yata yung kanilang matagal na batas na meron silang limit sa kanilang spending sa budget. Ngayon parang inaalaw na nila na gumastos sila ng mataas sa budget at yung gagastosin nila bukod sa infrastructure, ang malaking bahagi ng kanilang spending ay mapupunta doon sa military. Alam naman natin ang history ng Germany noong World War II. Sila yung may isa sa mga pinakamalaking pinsala na nadulot sa mundo naidinulot sa mundo dahil doon sa World War II. At ang mga Germans ay yan sa military na mga aspeto. Magaling yan sila. Magaling din gumawa ng armas, magaling sila sa mga military skills. Ewan ko lang ngayon kasi medyo matagal na rin silang, ilang dekada na rin silang walang practice. At ngayon mukhang binabalik nila yung kanilang tradisyon bilang isang military na kultura. Kasi yung mga Germans kasi ang origin yan, may pagka-military yung mga ugali ng mga yan. Kasi talaga yan, dekahon, mga galaw na mga yan, mga systematic, mga thorough ika nga, pagka gumalaw yan, kompleto talaga yan, maayos talaga. Kaya pagka German made, quality yan, high quality. Yun nga yung kanilang military history. At ngayon ay mabubuhay yata kasi marami silang ilang billion of euros ang kanilang gagastusin doon. Sa ngayon pa lang marami naman silang military technology, mga tangke, mga small arms, mga rifles at iba pa mga sophisticated na mga kagamitan na pandigma. Meron na sila dyan. Na lang nila yan, parang i-scale up. Ay nako, siguro nababahala din sila kasi yung sa seguridad nila. Kasi dati ang Amerika ang nag-guarantee sa seguridad ng Alemanya, ng Germany. Okay, sige po. Nababahala sila sa seguridad kasi nga yung US kasi dati nag-guarantee ng kanilang seguridad. Si Trump nagtipid. Nagtipid si Trump, ayaw nang gumasto. Sabi niya, magkano naman kayo dyan, mag-share naman kayo sa gastos dyan sa ating mga security.
Hindi na lang puro US, lumalaki ng utang namin, pati laki na nga ng utang namin kay China para lang ma-maintain namin yung malaki namin na military. Kayo mga mayayaman na mga bansa sa Europe, magano naman kayo ng share sa mga gastusin dyan para ma-maintain ang seguridad natin. Ayun, kaya dahil dyan ang commitment ng Amerika ay hindi na sigurado ngayon. Kaya Germany, hindi lang Germany, Poland at iba pang mga bansa dyan na mayaman sa Europe ay nag-build up ng kanilang military. Medyo nababahala din kasi sila sa sa Russia. Ay nako, to si Putin, masyadong mga pinuputin kasi niya yung ay nako, si Putin na mga mga karating bansa, ginugulangan niya. Grabe talaga. At hindi natin alam kung ang problema kasi dito yung side effect maaring hindi si Putin ang ang dulot talaga ng pinsala. Yung may side effect yan, baka meron siyempre mag-build up na military yung mga bansa-bansa dyan sa Europe. Ngayon, paano yun kung mawala na si Putin? Anong gagawin nila sa military nila? Di mag-rivalry naman ganyan. Baka sila na naman ang dyan, mag-aaway Ay nako, yan ang delikado. Ito si Putin kasi masyadong ambisyoso. Gusto niyang ibalik kasi yung glory ng USSR, Union of Socialist Soviet Republics. Union of Soviet Socialist Republics pala. Kaliwa tayo kuya. USSR o Soviet Union sa ibang salita. Ngayon kasi malaking teritoryo ng dating USSR na wala. Eastern Europe nawala sa kanila, pati yung Ukraine dating USSR kasi yan nawala. Gustong ikunin ni Putin yung mga Ukrainians kasi halos magpinsan kasi yan ng mga Russians salita nila hindi naman nagkakalayo ang salita nila. Mga dugo nila hindi magkakalayo yan. History nila medyo common din. Yung mga kultura ng mga Russia hinihiram nila sa Kiev dati, kasi yung Kiev kasi ang isa sa unang panahon, isa yung sa mga cultural center dyan sa area na yan. At yung Russia ay doon kumukuha ng kanilang kultura. Anyway, hanggang dito na lang Sa sunod pag-uusapan uli siguro natin yan. Pero baka nakakabahala yung military build up at nakakatakot yung World War 3. Naku, may prediction pa naman. Wag naman sana nakunod. Dito lang tayo kuya, kanan. Pasok tayo. Ay nako. Okay, hanggang dito na lang po. Sana ay hindi naman to mapupunta sa gulo itong ating military build up na nangyayari. Pati nga sa pala Japan nga pala dito sa atin lang malapit. Nagbi-build up na rin. Ay nako. Sige, hanggang dito na lang po muna. At trabaho muna tayo ha. Hanggang sa susunod.